isang magandang umaga sa bawat isa. Meron ba? Okay, thank you. Magpatuloy po tayo mga kapatid sa ating pong pag-aaral dito sa Aklat ng Galatia. As I said, kahit na maikli lamang ang aklat na ito, it is a long journey of study since ang bawat bahagi ng aklat po ng Galatia ay napakayaman at napakadaming mensahe at leksyon na pwede tayong matutunan dito. So ito pong ating series ay pinamagatan nating The Gospel of True Freedom. Let me invite you now to Galatians chapter 4. We will be reading verses 1 to 7. I will be reading in the Tagalog versions o yung ang bagong ang Biblia. Verse 1, ganito ang ibig kong sabihin, ang tagapagmana habang bata pa ay hindi nakahihigit sa mga alipin, bagamat siya ang may-ari ng lahat. Subalit siya ay nasa ilalim ng mga tagapangalaga at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y naalipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Subalit, nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak ng kautusan, upang matanggap natin, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Verse 7, kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak ay tagapagmana. Ito po ang salita ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang pinakamayamang bata sa buong mundo as of 2025 ay si Princess Charlotte. Siya po ang ikalawang anak ni Prince William at ni Kate Middleton. Siya rin ang ika-4 sa linya na posibleng magmana ng trono ng Inglaterra. Alam niyo, ang kanyang estimated wealth as of this time ay mas malaki pa sa kanyang kuya, yung pinakapanganay nila Princess William na si Prince George, no? Ay mas mayaman pa siya for some reasons na hindi na natin i-discuss rito. Ang estimated net worth ni Princess Charlotte ay $5 billion. Pero isipin niyo mga kapatid, 10 years old pa lang itong si Princess Charlotte. Meron na siyang $5 billion. Yan na yung kanyang worth. Yan na yung value ng kanyang pagkatao. At yan na ang kanyang kayamanang taglay. Pero dahil 10 years old pa lang siya, palagay ko kahit 100 pounds, hindi pa yan nakakahawak sa kamay niya. Kasi 10 years old lang eh. Pakiramdam niya sa isang bata na ang tulad ng maraming bata ang hinahanap ay laro o kaya naman, hindi naman niya iniintindi, no? Siguro hindi pa niya masyadong naiintindihan kung ganun yung kayamanan. Kasi isipin niyo yung 10 years old, di ba? Ano ba naman yan? Palagay ko, mahilig lang yan kung ano yung ginagawa ng mga pang-ordinaryong bata. Pero, maaring unaware siya sa kanyang katatayuan, but that is who she is. She may not be enjoying her wealth right now because she is still a child. But one day, she will grow up and fully realize that she possesses a privilege and resource that countless people, British or non-British alike, do not have. Yan po ay isang katotohanan na pwedeng masabi natin patungkol sa kanya. Pero bakit ko binanggit yan? Kasi ganun din ang sino mang na kay Kristo Jesus. Ayon sa salita ng Diyos at dito sa binasa natin ngayon,
ang sino mang na kay Kristo ay tagapagmana ayon sa pangako. Ito'y isang deklarasyon na binigyang diin ni Apostol Pablo doon pa sa Galatians chapter 3. Binigyan niya ng pansin yan. Sinabi niya roon, di ba, na ang sinumang anak ni Abraham na kay Kristo Jesus ay tagapagmana rin tulad ni Abraham. And then in-expand niya yung katotohanan yan in this following passage, unfolding the meaning and implication of being an heir. Ang gamit ng ESV o English Standard Version ay, he is an heir, the owner of everything. Ang nagmamay-ari ng lahat. Samantalang sa King James Version, ang ginamit ay, he is the Lord of all. Panginoon ng lahat. Bilang mga anak ng Diyos at tagapagmana ng Diyos, tayo'y nagtataglay ng hindi masusukat, hindi mabibilang at hindi malirip ng ating kaisipan na kayamanang meron sa atin. At kahit na hindi ito masyadong mag-grasp ng sino man sa atin, kahit na hindi natin ito masyadong maunawaan kung anong klaseng pagpapala ito ay nasa atin sa pamamagitan ni Jesus. Now, ang mga talata na ating pag-aaralan ngayon ay madalas ipinapangaral tuwing dumarating ang Christmas. Kaya nga sana sabi ko, pag dumating ako rito sa bahaging ito ng mga talata sa Galatia, sana mga December na para meron na akong preaching patungkol sa Christmas. Kaya lang hindi umabot. No? So, lalo na yung verse 4. Sapagkat ang sabi doon sa verse 4, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Now, the usual emphasis is the perfect timing of God's plan to send Jesus, the eternal Son of God, into this world, born of a woman, ipinanganak ng isang babae, doon sa isang pasabsaban sa Bethlehem. Pero beyond this familiar story, itong mga talata na ito ay sumasagot sa tanong na, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? Ano nga ba ang tunay na kahulugan? Bakit naging tao si Kristo? At ano ang epekto nito sa atin bilang mga mananampalataya niya ngayon? At nagbigay si Pablo sa atin ng mga kasagutan, hindi lamang dinidescribe niya yung mga pangyayari patungkol sa pagdating ni Kristo, kundi ipinaliwanag niya ang layunin at ang pagbabago na pwedeng dalhin ito sa sinumang nananampalataya sa Kanya. Ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo ngayon pong umaga mula sa mga talatang ito na atin pong binasa, God sent Jesus at the perfect moment, freeing us from the bondage and making us His beloved children. Let me underscore, God sent Jesus at the perfect moment, freeing us from the bondage and making us His beloved children. And I have three headings. First, let's look at the divine plan, then the divine period, and then the divine purpose. First, the divine plan. Basahin natin ang verses 1 and 2. I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave, though he is the owner of everything. But he is under guardians and managers until the date set by his father. So, gusto ko lang ipaalala sa atin, mga kapatid, yung flow ng argumento ni Pablo dito sa Aklat ng Galatia. Sa chapter 3, matatandaan ninyo, pinag-aralan natin ito nitong nakaraang mga linggo, hanggang noong nakaraang Sunday, sinorvey ni Pablo ang 2,000 taon ng kasaysayan ng banal na kasulatan. Highlighting yung 3 central figures. Sino yun? Si Abraham, si Moses, at si Jesus.
Ibinigay ng Diyos kay Abraham ang pangako ng kaligtasan para sa mga tao sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang bansa, sa pamamagitan ni Abraham, pagpapalain ng maraming bayan. Parang mahirap intindihin, siguro, nung panahon na yon, na ibinigay ito kay Abraham. Lalo pa nga't wala pa naman siyang anak. Pagkatapos, ibinigay ang kautusan kay Moses centuries later. Ang batas kay Moses, hindi paraan para ang tao ay maligtas, kundi para bigyan ng urgency. Makita ng tao ang pangangailangan niya ng kaligtasan. Sapagkat ang batas ay nagre-reveal ng pagiging makasalanan ng tao. At ang tao ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Ngayon, dumating si Kristo. Si Kristo ang ultimong binhi ni Abraham. The ultimate seed of Abraham, fulfilling the promise by taking upon himself the curse of the law. At ang sino man na naunawaan ang batas ng Diyos ay tinuturo siya nito kay Kristo na siyang tanging solusyon ng lahat. Sapagkat si Kristo lamang ang siyang nakasunod sa batas at si Kristo lamang ang siyang tatanggap ng parusa na siyang magbibigay satisfaction sa batas at sa hustisya ng Diyos. At dahil kay Kristo matutupad ang pangako ng Diyos kay Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, na siya'y magiging magdadala ng pagpapala sa maraming bansa, sapagkat ang lahat ng mananampalataya kay Kristo ay magkakaroon ng kaligtasan at pagpapalang walang kapantay. At dito ipinapakita, ang lahat ng ito ay ayon sa plano ng Diyos. Ayon sa soberanong plano ng Diyos. And Paul illustrates this plan by, again, referring to the familiar pedagogical practice in a wealthy Greek family. Pangatlong beses ko nang binabanggit ito, na may background itong binabasa natin na gumamit si Pablo ng guardian at gumamit siya ng idea na ang isang bata sa isang mayamang pamilyang Griego ay pinangangalagaan mula sa edad niyang 6 na taon hanggang perhaps 16 na taon, ay pinangangalagaan siya ng isang guardian, no? At yung guardian na yan ang siyang naggagabay sa kanya, nagdidisiplina sa kanya. Ito yung nagdadala sa kanya sa school, tinuturuan siya kung paanong gamitin ang mga kasangkapan niya, paano dalhin ang kanyang mga gamit, at marami pang bagay na tinuturo sa kanya. At ang isa ba, dahil nasa ilalim siya ng guardian, maaring mayaman ang tatay niya, pero hindi ito ipagkakatiwala sa kanya. Sapagkat hindi niya alam paano i-manage yung kanyang kayamanan. Hindi niya alam paano i-manage yung kanyang mana. Nasa ilalim pa siya ng isang guardian. In some respect, sabi ni Paul, para siyang alipin. No? Mayaman siya, pero alipin siya. Bakit sumusunod siya doon sa inuutos ng guardian niya? Ang totoo, mas mayaman siya doon sa guardian niya. Mas mayaman siya doon sa pedagog niya. Pero, pag sinabi ng kanyang pedagog, aalis na tayo, susunod siya. Pag sinabi ng kanyang pedagog o ng kanyang guardian, dalhin mo itong mga gamit mo, dadalhin niya. Pag sinabi ng kanyang guardian, matulog ka na, matutulog na siya. The point is, para siyang alipin, no, nung kanyang guardian, until umabot siya doon sa edad na sinet ng kanyang ama para makalaya na siya roon at mamanahin niya na kung ano ang mamanahin niya mula sa kanyang ama. At sabi ni Pablo, ganito rin daw tayo kay Kristo. Nasa ilalim noon ng batas. No? Ang batas ay animoy guardian ng mga Hudyo na mga hinirang ng Diyos. Animoy guardian ng sino man. Pero nung dumating si Jesus Christ, no, tayo ay pinalaya sa sumpa ng batas. Yan yung point ng analogy ni Paul. No? Sa verse 3, basahin natin. In the same way, we also, when we were children, were enslaved
from the elementary principles of the world. Now, medyo mahirap i-interpret yun, mga kapatid. Ha? Yung salitang ginamit ni Paul na elementary principles. In fact, if you are going to look at commentators, nag-o-offer sila ng several interpretation. At medyo nagtagal ako ng konti ron. But now, I am inclined to understand it as referring to the basic and early principles of religion, what both Jews and Gentiles relied before Christ. So ganito yan. Paliwanag ko lang ng mabilis. Yung mga Hudyo, ang pinakarelihiyon nila na nakarely sila, yung batas na ibinigay ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Moses. Para sa kanila, ang pagsunod sa lahat ng ito, ang kalugod-lugod sa Diyos para sila'y tanggapin ng Diyos. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam ng batas ni Moses, yung mga pagan, yung mga Gentiles na katulad natin, na walang nakaalam sa batas, ano ginagawa? Sumusunod naman sila saan? Sa batas ng kalikasan. Di ba? The law of nature. Kaya nga, nung ginamit ni Pablo yung salitang elemental principle, in fact, ginamit rin yan sa Colossians chapter 2, yun ang devotion ko ngayon, na nasa Colossus ako. At nabasa ko doon, 2 beses binanggit ni Pablo yung salitang elemental spirits or elemental principle. At sinabi niya, ano ba ito? Ito daw yung mga philosophies, human traditions, not in accordance to Christ, invented by man. Masabi niya, mga asceticism, yung mga nagpapahirap sa katawan. Ito yung mga ginagawa ng mga pagano noong unang panahon. Para sa kanila, kapag meron silang ginagawang, halimbawa, isang bagay, yun ang paraan para malugod ang Diyos. Alam nyo, ang daming paniniwala ng mga pagan noong unang panahon. Katulad din naman natin, sa ginagis na nating relihiyon, ang dami nating paniniwala, hindi ba? Mga paniniwala hindi nakabatay sa Biblia. No? Mga paniniwala na inimbento lang ng tao. Mga paniniwalang wala naman talagang katotohanan. Di ba na? Nalala ko, pagka daw may patay, bawal magsuot ng nakapula. Kasi pag may nakawala, may susunod. No? Kaya, nasaan yan? Nasaan ang batayan na yan? Na may ganyang klase ng paniniwala na yan. Di ba? Makita nyo, ang dami nating mga pinaniniwalaan noon pa man na walang batayan. No? Pagka mayroon nakitang itim na paru-paro, may namatay na tayo na maaaring kakilala natin. Kaya nakakatakot makakita ng itim na paru-paro. Something like that. Di ba? Ang daming mga, those things ay nagpapaalipin sa atin minsan. Maliliit na bagay na yan, maaaring nakakatawa sa atin ngayon. Halimbawa lang, siyempre, di ba, nung magpapakasal na kami ng misis ko, bibili ng damit, pangkasal. May nagsukat-sukat may nagsukat, siyempre, nagpatahi kami. Tapos yung mismong nagtahi ng damit niya, sabi niya, alam niyo na yung natin, kaugalian. Sabi niya, ano yun? Masamang isukat ang damit pangkasal at di matutuloy pagharap sa altar. Kaya medyo paano kung masikip? Paano kung maluwag? Hindi mo na ba susukatin? Nakita niyo yan, mga kapatid? Mga elemental principle, elemental spirits. Binanggit din ni Pablo yun sa Colossians chapter 2, yung sinabi niyang, huwag mong hihipuin ito, huwag mong hahawakan ito, huwag mong titikman ito. Ito naman yung sa mga Hudyo, na meron silang mga bawal hawakan. Bawal, di ba, ang babae, noon kapag siya ay merong monthly period, ang tawag sa kanya ay unclean. Pag hinawakan mo yung babae na may monthly period, marumi ka na rin. Ceremonially unclean ka na. Hindi ka na pwedeng mag-participate sa worship service. No? At marami pang iba. Bawal hawakan ng mga patay. No? Pagka hinawakan mo yung patay na hayop, unclean ka na rin. At marami pang iba. Sabi ni Paul, elemental spirits. Yung lahat ng yan. Pero nung dumating si Kristo, pinalaya tayo sa mga bagay na ito. At ano yung lessons na pwede natin makuha mula rito? First of all, God let us feel bondage so we value freedom. Yan ang una. Hinayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mga ganitong klase ng mga paniniwala o ganitong klase ng mga karanasan sa soberanong
plano ng Diyos, sa kanyang matalinong pag-iisip upang makita natin ang ganda ng kalayaan. Dati ganito yung paniniwala ako eh. Pero nung nakilala ko si Kristo, nakalaya na ako sa ganitong klase ng paniniwala. Dati mga alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng ating pagiging may sala at kawalang magagawa. At ito'y parang isang klase ng chain, isang klase ng, di ba, tanikala, no? Na gumagapos sa atin. Pero nung dumating si Kristo, nakilala natin siya para tayo nakalaya sa lahat ng ito. At yun ay totoong niloob din ng Diyos para ma-appreciate natin yung pagpapala. Di ba? Kung hindi ka pa nakaranas mauhaw, hindi mo ma-appreciate yung dami ng tubig sa bahay ninyo. Kasi di ba, may mga dito, minsan may mga hirap sa tubig. Pero kung hindi ka pa nakaranas mauhaw, hindi mo ma-appreciate yung water. Kung hindi ka pa nakaranas ng brownout, hindi mo ma-appreciate yung liwanag. Pero pagka nakaranas ka ng brownout, ay talaga, di ba? Di ba kikita nyo pag nagba-brownout sa community? Tagal, di ba? Tapos biglang nagka-ilaw, naririnig mo, nagsisigawan yung mga kapitbahay. Yay! Di ba? So, minsan pinaparanas ng Panginoon na dumaan tayo sa maaring yung iba, mga maling practices, maling tradisyon, maling gawain, maaring kasalanan, para pag nung nakilala natin ang Panginoong Kristo, na-appreciate natin ang lahat. Ang ganda pala ng kalayaang ibinibigay niya. God let us feel bondage so we value freedom. Not only that, God prepared our riches long before we believe. And this is why we believe in the doctrine of election. That God in eternity past already knew whom He would save. Alam niya na kung sinong ililigtas niya. Kilala niya na yung kanyang aampunin sa kanyang pamilya. Tandaan natin, mga kapatid, na ang ating kaligtasan ay hindi isang last-minute rescue plan. Ito ay divine arrangement, settled before time began. Di ba yung sabi ni Paul, Ephesians chapter 1, God chose us in Christ before the foundation of the world. And He has made us heirs according to the promise. What's the point? Hindi ito bigla lang naisip ng Diyos na iligtas tayo. Hindi ito reaction lang dahil mayroong nangyari. Di ba tayo ganyan? Reactive tayo eh. Pag mayroong nangyaring baha, sige, gagawa ng paraan para hindi ka na mabaha. O may nagtumutulo sa bubong, gagawa ka ng paraan para hindi na tumulo uli. Something like that. Pero hindi, ang Diyos mula pa noon, pinlano niya na ang lahat. Maging ang kaligtasan natin. Maging yung adoption natin. Pinlano niya na. Ibig sabihin, hinanda niya na yung ating kayamanan bago pa tayo nanampalataya sa Kanya. Tulad ng isang batang si Princess Charlotte. Mayaman na siya. Hindi pa niya naiintindihan kung anong ibig sabihin ng kayamanan. Diba? Tulad yan ng isang mayamang tatay na pwedeng mag-open ng bank account para sa kanyang sanggol. No? Na hindi pa nakakaintindi ng pera. Hindi pa nakakaintindi ng inheritance. Pero, binigay na sa kanya. Nilagay na sa bangko para sa kanya. Secure na yung kanyang riches. Bagamat hindi pa siya aware kung ano yung meron siya. In far greater way, brethren, God prepared our inheritance, the forgiveness of sin, the righteousness of Christ, the indwelling of the Spirit, the eternal life, and heaven itself, long before we ever believe. Ang ating pananampalataya, hindi ito lumikha ng kayamanan natin sa langit, kundi ito yung nagbukas ng ating mata kung ano ang inihanda ng Diyos para sa atin. God prepared our riches before we believe. Now let's go to the second heading. The divine plan, then the divine period. Basahin natin yung verse 4.
But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law. Now, yung ginamit ni Paul dito ay fullness of time. Ibig lang sabihin, ang pagdating ni Kristo ay dumating sa eksaktong itinakdang oras, araw, buwan, at taon. God has appointed that from the very beginning. His arrival was not accidental or random. It was a perfect point in history that God Himself arranged. Alam niyo, pag naintindihan natin, yung katotohanan niya, lalo tayong mamamangha sa Diyos. Lalo tayong mamamangha sa pagpapala ng kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo Jesus. Lalo pa nga, kung naintindihan mo, anong klaseng mundo meron noong panahon na dumating si Kristo? Doon mo makikita ang karunungan at ang kagandahan ng plano ng Panginoon. Unang-una, tingnan natin. Noong panahon na dumating si Kristo, first of all, there was a religious expectation. There was a religious expectation. Noong si Jesus, bago siya magpakilala, nandyan si John the Baptist muna, di ba? At yung ministeryo ni John the Baptist ay nagdala sa estado, sa mga tao doon sa Israel, ng isang intense expectation ng isang tagapagligtas. Sabi nga doon sa Luke chapter 3, verse 15, no? Noong si John the Baptist ay nangangaral ng pagsisisi at nagbabautismo ng pagsisisi ng kasalanan. Ito yung sinabi ng mga tao. All were wondering in their hearts about John, whether he might be the Christ. So mayroon ng expectation yung mga tao dahil nga sa ginagawa ni John na pangangaral. Nagkakaroon ng sense of expectation. Ito na ba yung pinapangako sa lumang tipan na Messiah? Ito na ba yung Kristo? At yun ang nag-heighten ng sense of anticipation, longing for the arrival of the promised Messiah. Bagamat, mga kapatid, gusto ko rin sabihin, maraming mga Hudyo, noong panahon na yon, distorted yung view nila patungkol sa misyon ng Messiah. Kasi ang inaasahan nila na yung Messiah na darating ang magpapalaya sa kanila sa kapamahalaan ng Romans nung panahon na yon, yung tinatawag na Roman dominion or domination. At ito yung panahon na mare-restore na uli yung gloria ng monarkiya ng Israel. Di ba, naalala ninyo na nung panahon na yan, hawak ng mga Romans ang halos kinikilalang mundo nung dumating si Jesus. At hindi sila pwedeng gumalaw o kumilos ayon sa kanilang batas na hindi alam ng mga Romans. Dapat pinapayagan at inaalaw ng Roman government. So, yung nakita nyo, para silang mga, no? Para silang, tawag nito, para silang mga alipin in a way. Gusto nilang makalaya ron. Gusto nilang sila na uli. Kasi, ang pinakahuli na hari ng Israel ay si King Zedekiah. Natatandaan niyo yan? Nung lumusob ang mga Babylonians, ang ginawa ng yung ikatlong paglusob ni King Nebuchadnezzar, anong ginawa niya kay King Zedekiah? Ha? Unang-una, pinatay ni Nebuchadnezzar yung mga anak ni Zedekiah sa harapan niya. Di ba? Kitang-kita niya habang pinapatay yung anak niya. Pangalawa, pagkatapos makita niya, dinukot yung kanyang mga mata. At hanggang sa siya ay namatay. At mula nun, wala na naging hari ng Israel. At pagkatapos nun, napailalim na sila sa iba't ibang mga imperyo. Imperyo ng Persia, imperyo ng mga Greek, and then imperyo ng mga Romans. So mayroong distorted yung kanilang view ng Messiah. Akala nila yung Messiah na darating ay siyang magbabalik ng glory ng Israel. At kasi sabi doon, ang pangako uupo uli si David sa kanyang tronong magpakailanman. Ay akala nila, yun ay isang real, literal throne na uupuan uli doon sa kanilang bayan. Hindi nila alam, ito isang spiritual throne na si Jesus ang uupo roon. No? Pero syempre nung dumating si Jesus, pinaliwanag niya ang lahat ng yan. Ang point ko lang,
There was a religious expectation. Pangalawa, there was a cultural unification. Noong 330 BC, si Alexander the Great, he conquered the Persian Empire, completing his conquest of the known civilized world at the time. So, ulitin ko, pagkatapos ng mga Babylonians, sino ang naghari sa mundo? Persians. At pag binasa niyo yung book ni Esther, ang sabi ang hawak ng mga Persians, mula sa lupain ng India hanggang Ethiopia. Napakalaki! Di ba? Pero nung dumating, nang natalo ang mga Persians ng mga Greek sa pamamagitan ni Alexander the Great, alam niyo bang ginawa niya? Halos sinakop niya ng higit pa doon sa sinasakop ng mga Persians. Sapagkat ang sabi, sinakop ni Alexander the Great hanggang Central Asia. Alam niyo, Central Asia, nandyan yung 7 bansa na ang lahat ay nagtatapos sa TAN. Ano yan, ba? TAN, ano yun? Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Pakistan. Man, puro TAN yun eh. Yung nakalimutan ko na yung iba. Nasa Central Asia lahat yan. No? Nagtataka nga lang, bakit puro TAN eh? No? Nasakop niya lahat yan. No? At isa sa mga aim ni Alexander the Great, yung kulturang Griego, ang siyang maging kultura ng marami. Kaya nga, kumalat nung panahon na yon, yung culture ng arts, ng philosophy. Si Alexander the Great mismo ay estudyante ni Aristotle. Di ba? Kaya gusto niya yung philosophy, kumalat. Hindi lang yon. Yung Greek language, naging international language, naging common language yun nung panahon niyang yon. Kaya nung dumating si Jesus Christ, ang international language ay Greek. Bagamat minimaintain nila yung mga languages sa kanilang mga lugar, sa mga region, pero kumbaga sa panahon natin ngayon, ang international language ay English, nung panahon ay Greek. Alam niyo ba na yun din naging daan kung bakit tinranslate yung lumang tipan sa wikang Griego, yung tinatawag na Septuagint. Yung salitang Septuagint ay galing sa Latin na Septuaginia. Septuaginta. Ang ibig sabihin ay 70. Bakit 70? Sapagkat it was translated by 70 Jewish scholars. Kasi hindi na maiintindihan ng karamihan ng Hebrew Bible ng panahon na yun. Dahil nga, ang mga tao, Greek na ang kanilang salita. Kaya tinranslate yan sa Greek. At noong panahon ni Jesus Christ, nila Apostle Paul, ang binabasa nilang Old Testament, karamihan ay Greek Old Testament. At itong napakaganda, kaya nga, naikalat ang Ebanghelyo nung panahon ni Jesus, ni panahon ni Paul, sapagkat marunong na silang salita ng Griego. Imagine mo kung hindi, walang international language ng panahon na yun, pupunta ka sa iba't ibang lugar, di ka nagkakaintindihan. Di ba? Kaya si Paul, nakarating siya sa Asia Minor using Greek language. Nakarating siya sa Europe, sa Rome, using Greek language. Yun yung punto ko. Jesus came at the perfect time. Not only that, there was a political stabilization. Religious expectation, cultural unification, political stabilization. Nung ipinanganak si Jesus, nasa ilalim na ng Roman Empire ang mundo. At noong panahon na yon, isa sa mga contribution ng mga Romans, yung tinatawag na Pax Romana, o tinatawag nilang Roman Peace. Ito yung panahon na ang mga sundalo ay ikinalat ng emperor sa iba't ibang bahagi ng kanyang imperyo para i-secure at bantayan ang populasyon na roughly 100 million people during that time. At ang isa sa ginawa ng mga Romans, gumawa sila ng mga kalsada. Mga kalsadang nagkukonek-konekta sa mga probinsya, sa mga syudad, sa mga region. Nag-establish sila ng mga rota doon sa Mediterranean Sea para mag-facilitate ng travel, ng trade, ng communication. Kaya si Apostle Paul, nakakatawid siya ng Mediterranean Sea. Di ba? Patungo sa ibang lugar. Dahil yun ay panahon ng mga Romans
na nag-establish ng mga route. Sabi ng isang historian, ang pangalan si James Stewart, kung si Kristo daw ay dumating nang mas maaga sa itinakda, no? Mabablock daw sa mga sa lupain lamang ng Jerusalem ang ebanghelyo sapagkat hindi maiintindihan ito ng ibang mga tao. At hindi rin ito makakarating sa ibang lugar sapagkat ang masasalubong lang ng mga tao daw doon, ng mga naglalayag, ay puro mga pirata, no? Sa dagat. Pero kung si Kristo daw ay dumating ng mas, later than the appointed time, sabi, civilization would have been too preoccupied with the struggle against barbarian invasion. Yun yung panahon na yung mga barbarians, active na. Gusto na nilang sila yung maghari sa mundo. Kaya nga nagpabagsak sa mga Romans, di ba? Mga barbarians. AD 410 AD, bumagsak ang Roman Empire sa kamay ng mga barbarians. Sa point ang point niya, dumating si Kristo right on time. Perfect timing. And the point is, redemption was planned from eternity. God chose the perfect time for the incarnation of Jesus, the Son of God. It was not too early, and it was not too late. Kaya nga napakaganda, di ba? Kaya nga ang Christmas is not primarily about giving. No? It is about receiving. What? A perfect gift. And that perfect gift is the perfect Savior who came at the perfect time. He came not to give gift that will fade and pass away. Dumating siya para ibigay ang kaloob na higit na kailangan natin. Kaloob ng buhay. Walang hanggang buhay. Masaganang buhay. Maluwalhating buhay. Buhay na higit na makulay. Isang buhay sa bagong langit at bagong lupa. Meron ka na ba ng buhay na ito ngayon? Let's go to the last heading. Divine plan, divine period, and then divine purpose. Verses 5 to 7. Verses 5 to 7, sabi rito, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoptions as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Twofold purpose of Christ's coming. First, to purchase our freedom, or we call it redemption. To redeem means to buy someone out of slavery. Anong ibig sabihin ng redemption? Pagtubos. Binili mo yung isang tao para mapalaya siya sa pagiging alipin niya. No? Paano ginawa ni Kristo? Alipin tayo ng kasalanan. Alipin tayo ng kasamaan. Alipin tayo ng maling paniniwala. Alipin tayo ng maling pananampalataya. Alipin tayo ng ating mga sariling makasalanang puso. Anong ginawa ni Kristo? Paano niya tayo pinalaya? Doon sa krus. Na maraming tao ay nagsiselebrate ng Christmas na ang kanilang imahe lagi ay yung pasabsaban, no? Na nandoon ang isang babaeng birhen ay nanganak ng isang baby na nakahiga sa isang dayami. Walang mali ron. Pero hindi yun ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay hindi relihiyon ng dayami. Ang Kristyanismo ay relihiyon ng tinik na inilagay sa ulo ni Jesus, ng pako na ipinako sa kanyang kamay at sa kanyang paa, ng kahoy na kung saan ibinitin siya, at ng dugo na tumigis sa kanyang katawan. Si Kristo ay ipinanganak at napakahalaga nun. Ngunit ang kanyang kapanganakan, hindi iyon ang nagligtas sa atin. Ang nagligtas sa atin ay ang kanyang kamatayan doon sa krus. Christ did not redeem us merely by His life,
He redeemed us through His death. Everything Paul affirms about Christ is here. Ano yon? Siya isang walang hanggang Diyos. Siya ang ultimong binhi ni Abraham. Siya ay totoong tao. Siya ang nakaganap ng husto sa batas na hinihingi ng Diyos. Siya ang kwalipikadong tagatubos. Siya ay naging tao. At kung hindi siya naging tao, hindi niya pwedeng tubusin ang mga tao. Siya ay isang matuwid at walang kasalanan. Kung hindi siya naging matuwid, hindi niya pwedeng tubusin ang mga hindi matuwid. Siya ang anak ng Diyos. At dahil siya ay anak ng Diyos, siya ang totoong manunubos. At dinubos niya tayo hindi lamang para mapalaya sa kasalanan, pangalawa, to place us in the family. Or we call it adoption. Sapat na siguro, mga kapatid, kung pinalaya tayo ng Diyos sa pagkaalipin sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Sapat na yon, kung tutuusin. Pero hindi tumigil ang Diyos. Ang kalayaan na ginawa ni Jesus ay isang kalayaang higit na marangal at maganda. Sapagkat matapos tayong palayahin, tayo ay winelcome sa kanyang pamilya. When Jesus died and rose again, He not only paid the price of our freedom, but also gave us a spiritual adoption papers, making us the children of the Most High God. Alam nyo, napakaganda nito, mga kapatid. At ang isa sa mga glimpse, no, pwede nating sabihin, nung natatandaan niyo ba noong si Jesus, di ba, namatay siya, and after 3 days, nabuhay siya, tapos nagpakita siya, di ba? Pagkatapos, ang unang mga nakakita sa kanya, mga babae, no, mga babae, di ba? At nung makilala na siya ng mga babaeng ito, na siya ngayon siya si Jesus, siya yung namatay ng Panginoon. Alam mo, may sinabi si Jesus sa kanila. Kasi sabi doon, sumamba sila kay Christ Diba? Sumamba sila. At hindi pinigilan ni Jesus yung pagsamba sa kanya, kaya hindi natin pwedeng sabihin si Jesus tao lang. Kasi sinamba siya kung si Jesus ay tao lang, sasabihin ni Jesus, wag niyo akong sambahin, tao lang din akong katulad niyo. Kaya sinamba siya. Pero meron siyang sinabi, Matthew 28:10. Pansinin niyo sinabi niya rito. Sabi niya doon sa mga babae, "Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." Sabi niya, sabihin mo sa mga kapatid ko, yung mga alagad niya, tinawag niya ngayon, mga kapatid, anong pinapahiwatig ngayon? Yung katubusang ginawa ko. Hindi lang para mapalaya kayo sa sumpa ng kasalanan, para kayo'y mapabilang sa pamilyang ito at kayo ngayon kapatid ko na. Imagine mo yan, mga kapatid. Di ba napakadakilang bagay yung mga katotohanan yan? Si Jesus, na siyang Diyos, na naging tao, na tumubos sa atin, ngayon kapatid natin. Sapagkat si Jesus ang siyang, bugtong na anak. Paano tayo? Tayo mga inampung mga anak sa pamilya ng Diyos. Kaya tayo'y itinuring na mga kapatid niya. Laking pagpapala ang mga bagay na ito. At ang ating pagiging anak ay hindi nakadepende sa ating mga gawa. Ito ay isang permanenteng katatayuan na hindi na mawawala. Ang kailangan mo lang lagi, ipaalala sa sarili mo yan. Ako ay anak ng Diyos. Kaya kailangan natin dito ang Holy Spirit. Di ba? Yung sinasabi doon sa verse 6, di ba? Nasabi, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Ibig sabihin, kaya pinadala yung Espiritu Santo para laging ipaalala sa atin kung sino tayo. Kasi makakalimutin tayo Pag may problema tayo, nanlulumo na tayo Pag meron tayong mga pighati na pinagdadaanan sa buhay, di ba nanlulupay-pay na tayo Ang Holy Spirit, nananahan sa atin, isa sa trabaho niya, ipaalala sa atin,
you are what? Son and daughter of God. And you can cry to Him, Abba, Father. So, I mean, this is something that is so lofty, brethren. The Spirit testify within us that we belong to God's family. Ang daming ginagawa ng Holy Spirit. Di ba? Marami siyang ginagawa, pero isa na doon. Pinapaalala niya sa atin, tayo'y mga anak ng Diyos. At kung siya ang ating Ama, hindi siya isang harsh taskmaster. Alam mo yung harsh taskmaster, wala nang ginawa kundi utusan ka, pahirapan ka. Ano mang utos ng Diyos sa atin, hindi para tayo pahirapan, kundi para i-enjoy natin ang relationship natin sa Kanya. Think of this carefully. How much Christ did it cost to come into this world so that we could call God our Father? And this privilege did not come cheaply. It was the result of the divine plan crafted in eternity past. A plan in which God determined the exact moment in human history when His Son would enter into this world. That is what we call the perfect time, in the fullness of time. So, magiging malungkot pa ba tayo? Magiging joyless pa ba tayo bilang mga nagsasabing mga anak ng Diyos? Paano tayo magiging malamig sa paglilingkod? Paano tayo magiging malamig sa pagganap natin ng ating tungkulin? Bakit parang mahirap para sa atin na gawin yung mga paglilingkod sa Kanya, sa Kanyang iglesia, at sa Kanyang ebanghelyo? Gayong ang pagpapala na meron ka ay dakila. Dapat yun ang nagbubunsod sa'yo. Para lalo kang maging masigla at masaya, maging vibrant. Punong-puno ka ng pag-asa. At walang pwedeng bumago niyan ng iyong katatayuan dahil yan ay tinatakan mismo ng dugo ni Jesus. Napakadakilang pagpapala meron tayo. Kaya kung wala ka pa kay Kristo ngayon, meron akong kinakausap dito na wala pa sa Panginoon, di mo pa naintindihan ng kaligtasan, di mo pa tiyak kung ikaw'y ligtas. Ano? Yung mga binanggit ko rito, mga pinag-aralan natin, mga dakilang bagay ito. Ayaw mo ba nito? Ayaw mo ba nito? Lumapit ka sa Kanya ngayon sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. At lahat ng ito ay mapapasayo. Sapagat ito ang pangako ng Panginoon. Manalangin tayo. Salamat sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, sa mga katotohanan ito na aming napagbulayan. Isulat mo sa puso namin. Ito, tunay na dakila na maging anak ng Diyos. Tunay na dakila ang ginawa ni Jesus. He secured our freedom. He redeemed us from the slavery of sin. And now, He placed us into His wonderful family. Wala kaming dahilan para maging malungkot. Wala kaming dahilan para sabihin na pag may mga problema kami, pag may mga kapighatian kami, para bang pasana namin ang mundo at wala na kaming kagalakan sa puso. Meron kami sapagkat dakila. Ang pagpapalang espiritual na hindi na mawawala at walang kapantay, hindi masusukat, hindi nga malirit ng pag-iisip. Ang pagpapalang ito na kami mga anak ng Diyos. Salamat po, aming Panginoon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.